Hello mga ka-faith! It's 22 days Christmas na! Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Nax, family and friends. Habang kayo po ay nagagayak, naghahanda ng mga dekorasyong pamasko, huwag po nating kalimutan, lalo higit, ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga buhay na maging maganda at kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Dekorasyonan natin ang ating buhay ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at iba pang bunga ng banal na Espiritu. Kaya sa umagang ito kapatid, punuin muna natin ang ating mga puso ng kagalakan mula sa salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang karoling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Buti pa nga ang Pasko, noong isang taon sa ating hapag, merong queso de bola at hamon. Makasagipit, Happy New Year mapopospon, at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat na si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Amen! Purihin po ang Panginoon. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Thank you so much, Nax UMYF, sa pamaskong awitin na inyong handog. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa araw na ito mula po sa Lucas chapter 1 verses 24 to 25 at tatalon po tayo sa 39 to 45. Ganito po ang sinasabi. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahiyan sa harap ng mga tao." Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubunduki ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa babaing lahat at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?
sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Si Elizabeth, a faithful witness of God's faithfulness. Sa pagsimula ng Advent season, ang unang mga kwento po na ating maririnig ay ang kwento ni John the Baptist, di ba? Pero syempre po, bago siya dumating ay ang kwento muna ng kanyang mga magulang. Kahapon sa devotion ni Pastor Abet, narinig natin ang kwento tungkol kay Zacarias na kanyang ama. At ngayon naman, ang kanyang ina, si Elizabeth. Sang-ayon sa kwento ng Biblia, si Elizabeth ay baog at matanda na. Pero ang kanyang buhay ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay siya ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Kaya naman siya ay pinagpala ng Lord, siya ay nabuntis at ang sabi niya nga, ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ako sa aking kahihiyan sa harapan ng mga tao. Sapagkat noong panahong iyon, isang kahihiyan para sa isang babaeng may asawa ang walang anak. At ang sanggol nga na nasa kanyang sinapupunan ay mayroong malaking role na gagampanan sa dakilang plano ng Diyos sa sanlibutan. Nasaksihan ni Elizabeth ang dakilang himalang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay mag-asawa. Mula nang kinausap ng anghel ang kanyang asawa, ito ay napipi o hindi makapagsalita at nakapagsalita lamang ito noong isinilang na ang sanggol at sinambit kung ano ang ipapangalan dito. Nasaksihan din ni Elizabeth ang dakilang himala na ginawa ng Diyos kay Maria, ang babaeng birhen na nagdalang tao. Nang ika-6 month na ng pagbubuntis ni Elizabeth, ang sabi, dinalaw siya ni Maria. Pagkatapos na ang anghel ng Panginoon ay magpakita rin sa kanya at pinahayag sa kanya yung dakilang propesiya na siya nga ay magdadalang tao rin. Ang sabi sa kwento, noong marinig pa lang ni Elizabeth ang boses, ang tinig at napagbati ni Maria, gumalaw na ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Siguro parang hello, good morning, or good afternoon pa lang yung sinasabi ni Maria, agad nang nag-react ang sanggol sa kanyang tiyan. Ang reaction po na ito ay reaction ng pagpupuri. At ang sabi, siya ay napuspos ng Espiritu at kanyang sinabi, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Mga kapatid, the first person to worship Jesus kahit hindi pa siya isinisilang ay si Elizabeth. Nasaksihan niya ang dakilang katapatan ng Diyos sa kanyang mga binitawang salita na ang mga bagay na tila imposible para sa tao ay posible palang mangyari sa Diyos. Marahil ay naitanong ni Elizabeth sa kanyang isipan, what child is this? Ano o sino ba itong mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan, maging sa sinapupunan ni Maria? Ganun pa man, buong pagtitiwala, katapatan, at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginawa. A faithful witness of God's faithfulness. Mga kapatid, minsan may mga bagay sa ating buhay na mahirap nating maunawaan. Subalit kung patuloy lamang tayong magtitiwala at susunod sa kalooban ng Diyos, makakaasa po tayo, hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. He who promised is faithful. Gaya ni Elizabeth, pag nasaksihan natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, mapupuno tayo ng kagalakan at pagpupuri. Amen and amen. Manalangin tayo, kapatid. Purihin ka, aming Panginoon, kay buti mo. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa mahalagang panahong ito na kung saan inaalala namin ang iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salita na aming napakinggan mula sa buhay ni Elizabeth, Panginoon. Kung paano, O Lord, ginamit mo siya sa iyong dakilang plano para sa sanlibutan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng buhay niya na nagtuturo sa amin na laging magpasakop sa iyong kalooban, na laging magtiwala sa iyo, Panginoon. Alam po namin, gaya ni Elizabeth, meron kang magandang plano sa buhay ng bawat isa. At lahat ng mabubuting bagay sang-ayon sa kalooban ay mapapangyari sa amin kung patuloy kaming magtitiwala lamang sa iyo.
Lord, may mga bagay na tila ba imposible sa tao, pero kung sa amin pong patuloy na pagtitiwala, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng hindi makapangyayari ay nangyayari, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na ginagawang posible ang lahat ng bagay na imposible para sa tao. Panginoon, ang dalangin namin sa tuwina, mapangyari ang iyong kalooban para sa amin. Masunod po namin ang iyong kalooban para sa amin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong, Panginoon, na kami po ay iyong tinuturuan at dinadala sa kalooban mo, subalit kami ay lumalayo. Patuloy, Panginoon, na ang mga inspirasyon ng buhay ni Elizabeth ay magpaalala sa amin kung paano siya nagtiwala at nagpasakop sa iyong kalooban sa kanyang buhay. Ganon dinawa kami, Panginoon, ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, at sa mahalagang araw na ito ng pag-alala namin ng iyong dakilang pagsilang, Panginoon, patuloy mong puspusin ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-ibig ang aming mga puso. Ikaw ang dahilan ng aming pagdiriwang, Panginoon, kaya naman sa tuwina, Ikaw lamang po ang nais naming maitaas sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Samahan mo po kami sa buong maghapon, sa lahat ng aming gagawin, mabigyan nawa po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen! Thank you everyone again for joining and worshiping with us today. And happy birthday sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. God bless you more po. And next, family and friends, patuloy po natin i-share ang inspirasyon ng salita ng Diyos by sharing this video sa ating mga family and friends para marami pang makarinig ng salita ng Diyos. See you again next Tuesday and every day. God bless you and God loves you. Bye!